Hi guys! Panibagong video at panibagong vlog na naman nga tayo. Kaya naman for today's video ay tuturuan ko kayong gumawa ng single rose bouquet mula sa paggawa ng bulaklak hanggang sa pagbabalot. Isang wrapper nga lang ang maggamit natin dito, kaya kung gusto niyo ring matuto, panoorin niyo lang ang video na to hanggang dulo. Huwag na natin itong patagalin. Let's start this video. Para nga sa ating gagawing single rose bouquet ay gagamit lang tayo ng wrapper, gunting, tape, lighter, barbecue stick, ruler, ribbons, at snow that goes. So una nga pala guys ay handa ko lang yung dalawang ribbons na gagamitin ko. So sa video to ay gagawa ako ng two-toned na rose. At gagamit ako ng pula at puti na tig 4.5 cm. Then susukatin ko lang yung haba niya gamit yung ruler into 9 cm. But recommended is 8, pero ako na yung gagamitin ko dahil nakita ko kasi na mas mag-bloom yung isang bulaklak kapag medyo may space siya. So makikita nyo din yung results at the end of this video. So finold ko nga lang pala siya ng mga 8 folds dahil yun yung estimated ko na gagamitin para sa isang rose, pero may sobra pa naman to. So after kong masatisfied sa pag-fold and gugupitin ko na siya, syempre magbibigay ako ng allowance kasi pag fina-fold natin siya is hindi siya perfect. So ayan, tatansyahin ko lang yung haba niya at pag satisfied na ako, then saka ko siya gugupitin into 1 by 1. Pero dyan is group ko na siyang gagawin. Ayan. Yun na, napaka-satisfying naman nun. So, ayan na siya guys. After natin siyang magupit, ganyan yung magiging itsura niya. Then, set aside lang natin siya. So, ayan guys. After natin sa red ribbon, punta naman tayo sa white ribbon. So, same process lang din yung gagawin. Ifo-fold natin siya into 8. Then, susukatin natin siya. Katulad nung sukat nung nasa red na ribbons kanina. So, ayan. By the way guys, magkaiba nga pala yung brand ng ribbons na gagamitin ko dito. Yung red, ang brand niya is Sandy, samantalang yung white is unbranded siya. So kung gusto nyo mag-check out ng mga items na gagamitin ko sa video to, is ilalagay ko lang yung Shopee link nila sa description box below. So check out nyo na dahil napakamura lang din ng mga to guys. Kaya naman, mag-check out na rin kayo para hindi na rin kayo nauubusan pa ng mga stocks. Katulad nga nung ginawa ko kanina sa red ribbon guys, ay ginupit ko na rin yung mga white ribbons katulad niyan. Then, i-group ko na din siya. Then, gugupitin ko na siya by ends para maging 1 by 1 na din yung itsura niya katulad nung red na nauna. So, huwag kayong mag-aalala guys kung hindi masyadong okay yung pagkakagupit dahil ang mahalaga lang naman dyan is dapat pantay yung mga ribbons natin katulad niyan. At pag naayos na natin yung mga ribbons na kailanganin natin, ay bubuuin naman natin siya para maging petals na siya. So, titiklopin lang natin yung dulo katulad niyang nasa video. Tapos, pag triangle na, is tiklop ulit papunta sa gitna. After ay sisindihan natin yung dalawang tiniklop natin katulad niyan. Make sure lang na dahan-dahan yung pagsusunog natin dahil pwede siyang masunog yung kabilang part niya. So gayahin niyo lang yung nasa video, same process lang din yung gagawin sa kabila. Sisindihan lang din, saka ididikit sa mismong body. Pag okay na nga pala guys yung magkabilang dulo, ay dun naman tayo sa ilalim na part. Sisindihan lang din natin siya ng katulad niyan, dahan-dahan lang para hindi siya bumubuka pag didikitin na natin siya. May ensure din nito na mas matibay yung pagkakalagay natin sa bawat parts na pinagdikit-dikit natin. Ayan na siya guys, nagawa ko na siya sa white petals. Same process lang din yung gagawin natin sa red petals para mabuo na din natin siya. Sundan nyo lang ng maigi itong video. Pag nabibilisan kayo, pwede nyo siyang stop para masundan nyo ng maigi yung guide. Susunugin lang din natin yung pinagdikit natin na dulo. Saka natin siya ipipaste sa kabilang side. Ayan, ganun na din sa kabilang side. Susunugin, tansyahin nyo lang, then ipaste nyo na doon sa mismong body niya pag okay na.
Dapat guys ay maayos yung pagkakagawa natin dahil minsan hindi natin naiiwasan na masusunog talaga. Pero don't worry, hindi naman kailangan dyan ay perfect na perfect yung pagkakagawa. Dahil pag pinagsama-sama natin yan ng glue gun is matatakpan din naman yan. Ganito nga pala ang magiging itsura niya guys pag natapos na natin lahat. Proceed na tayo sa next step. Dito naman guys, sa step na to ay kakailanganin natin gumamit nung barbecue stick or kahit anong stick. Etong stick na to guys ay ginawa lang namin to. So ayan, para mas makatipid tayo, pwede na rin tayong gumawa. Yung glue gun nga pala guys ay ilalagay ko lang sa petal na napili ko, which is isang white petal dahil ang balak ko ay sa gitna is white, then ang outer niya is red. So, dinikit ko lang yung barbecue stick dito sa side na to, katulad ng nasa video. Then, iro-roll ko lang siya. Katulad yan. Then, sa dulo ay lalagyan ko din ng glue stick para mag-seal siya. Katulad yan. Kung mapapansin nyo guys ay sa gitna ay nilagyan ko din ng stick glue yung parteng nakikita yung stick dahil mas maganda kung hindi siya nakikita para malinis din tingnan. So, nilagyan ko lang siya sa gitna, then sa kaprines. Next naman is gagawa tayo ng pang second layer. 2 petals yung pagdudugtungin natin. Then, mag-glue tayo dito sa kabila ng ating first petal. Dapat sa likod niya palagi dumudugtong kasi mas maganda yung ayos at mas bilog siyang tingnan. Kukuha ulit ako ng pang third layer naman. 3 petals naman yung pagdudugtungin ko. Bali, ang ginawa kong method dito is 1, 2, 3, 4, 5 na method na pagkakabit ng mga petals para mas maganda siyang tingnan at mas tipid siya at mas madaling gawin. Ganyan, binuo ko din siya ng 3. Then, next layer naman is yung red. 4 na petals naman ang kukunin ko. So, kumuha lang ako ng 4 petals para sa ating pang 4th layer. Pagdudugtungin ko ulit siya, katulad niyan, then saka ko siya iro-roll, then sa pinakauna, sa likod nun, dun ko siya ididikit. Kita nyo, di ba mas bilog siyang tingnan? Kasi pag nagkamali kayo ng dugtong dyan, is parang hindi siya ganyan ka-perfect na bilog. Medyo tabingi siyang tingnan. So, dapat ina-align niya din talaga siya. So, ito na yung pang outer part natin, which is yung pan-5, 5th layer. 5 petals naman yung pinagdugtong-dugtong ko dyan. Then, saka ko siya sasara at isi-seal sa pinakaunang part. Katulad yan. So, ayan. Meron na tayong 2nd, 5th layer na rose. Na guys, eto na, ipapasok na. Oy, ibang iniisip mo. So, ayan na nga, ipinasok ko na yung pang 2nd layer doon sa first na petal na inikot natin sa barbecue stick. So, ang ginawa ko dyan, sinil ko lang yung magkabila ang dulo ng ating 2nd layer na rose petals. So, medyo mahirap dyan kaya dapat 2 kamay yung gagamitin nyo pang press para mas madali siyang mabilog. So, ayan, di ba ang cute na meron ng 2nd layer at magkita nyo mas bloom talaga yung flower dyan. Eto na si 3rd layer, ang sinunod ko naman, inikutan ko lang siya ng glue stick. Same process, ipipress ko din siya doon sa pinakailalim niya. And dapat hindi siya masyadong mataas, dapat ipantay nyo lang doon sa kabilang layer para ganyan siya hindi siya masyadong bulky tingnan. Press lang siya para maganda at cute naman kalalabasan. Kung makikita nyo, mas mahaba din yung mga petals na nagawa. So, ayun na yung pang 4th layer. Yung red naman, same process. Lalagyan ng glue nasa gitna, sa pagitan, then saka ipipress. Ganyan po yung magiging outcome niya. So, press lang, dahan-dahan din sa pag-press kasi syempre, mainit po yan. Syempre, mag-ingat din naman. Ito guys, para sa akin, mas okay kung by layer ko siyang ginagawa kasi the last time na gumawa ako ng flower tapos yung dugtong-dugtong, then niro-roll ko lang. Hindi maayos yung pagkakaano, siguro kasi hindi ako sanay pero mas maganda talaga kung ganito kasi mas bloom yung flower. Pag ganun kasi yung ginagawa, parang naiipit din yung flower. So, makita nyo ganyan na siya pang 5th layer na to. Same process, ididikit ko din siya, then press. Then, of course, ayusin nyo din muna bago nyo idikit. Dapat maayos yung pagkakalagay at
dapat makita nyo kung saan babagay yung per petal. Then, pag satisfied na kayo sa pagkakaayos, pwede nyo nang lagyan ng glue, then i-press nyo na ng katulad nyan. Pero, take note guys, dahan-dahan lang kasi dito nagkamali ako. Na-press ko siya ng mahigpit sa sobrang pagmamadali. But then, tingnan nyo yung naging itsura niya. Ano na siya, parang naipit. So, kailangan natin siyang i-adjust. Mag-aayos tayo dyan. Aayusin natin. Yan, tingnan nyo. So, pag maayos na, ganito yung magiging itsura niya. O, diba? Perfect na ulit. So, kaya dahan-dahan lang pati sa pag-glue kasi doon tayo nagkakamali. At dahil tapos na tayo sa paggawa ng bulaklak, dito naman tayo sa next part, which is yung pag-wrap. Sa wrapper naman na gagamitin ko guys, ay gagamit ako ng jelly wrapper na may marble design. So, hahatiin ko tong dalawang kulay into half. Bali, isang wrapper lang din, equivalent yung magagamit natin. Ayoko kasing gumamit ng plain kasi magiging plain din yung kakalabasan ng aking gawa. So, kailangan kong gumamit ng light and dark na color. So, napili ko tong pink and yung red para naman bagay siya dun sa ginawang flower na white and red. So, magko-complement sila. So, ganyan. Sa pagkat nga pala, hinati ko lang yung dalawang wrapper into half katulad niyan. After nating mag-cut guys ng mga wrappers, yung dalawang hinati natin is hahatiin pa natin yan into two. So, unahin muna natin yung pink na wrapper. Hahatiin natin siya ng dalawa. So, bali yung hinati kanina is hahatiin ulit ng dalawa pa. Katulad niyan. Pagkatapos naman nating mapagdalawa yung isang part na yun guys, is ito namang kabila, gagawin natin, i-divide natin yan into 3. So, iisipin nyo dyan, napakaliit na ng wrapper natin na pambalot, pero wag kayong mag-alala dahil hindi magmumukhang maliit yung gagawin nating bouquet. In fact, mas malaki siya kaysa sa regular kasi isang buong wrapper yung magagamit natin. So, ayan, dinivide ko ng 3, then ito namang kabila, is gagawin ko, i-divide ko naman siya into 2. Bale, meron na tayong 5 pieces nitong pink marbled na wrapper na pambalot. So, ayan. Next naman natin ngayon itong red. Same process lang din yung gagawin. Hahatiin ko din siya into 2. Then, after ko makat, yung isang part is hahatiin ko sa dalawa. Katulad niyan, gugupitin ko lang siya. Okay lang guys nga pala dito kung hindi pantay yung pagkakagupit kasi maayos din naman natin yan pag nagbabalot na tayo. Ang mahalaga is magupit nyo siya into portions na kakailanganin natin. So, ito naman yung isang part is hahatiin ko din into 3 katulad niyan. So, cut lang natin hanggang sa magkaroon din tayo ng same piece na katulad noon sa pink marbled na wrapper na ginupit natin kanina. So, yan na sila guys. Tapos na nating magupit. Punta naman tayo sa actual na pag-wrap. I-ready na natin guys yung mga pambalot dahil sisimulan na nating balutin yung rose na nagawa natin kanina. So, ito guys, optional lang to. Hindi ko to nailagay kanina sa mga materials. Pero kung gusto nyo gumamit, is pwede. Recommended din kasi mas mag-bloom din yung volume ng ating bouquet. Kumbaga, mas magiging mataba siya. Ganun, kumbaga. And mas malaking tingnan. So, pwede din naman kung hindi kayo gagamit ng styro. And nakadepende din sa inyo guys kung anong size at anong klaseng styro yung gagamitin nyo. Para sa akin, ganyan lang yung size na ginamit ko. Pang cover lang siya dun sa stick. Then, tinanggal ko din pala yung pinakadulo ng stick para hindi siya maging sagabal mamaya sa pagbabalot. So, ganyan na yung magiging itsura niya guys. So, ready na to para sa pagbabalot na gagawin natin. Yung styro nga pala guys ay magsisilbi din niyang suporta para sa ating bouquet. So, inuna ko nga pala sa pagbabalot is maglalagay ako nitong snow that goes. So, 12 by 14 cm yan. Dalawa yung kinuha ko para maikot ko siya doon sa mismong flower. Titiklupin ko lang siya ng ganyan, ika-crunch ko lang yung gitna niya para maging ganyan yung itsura niya. Then, pag satisfied na kayo sa inyong snow that goes na pang design is pwede nyo na yung i-tape. So, ako inayos-ayos ko muna yan bago ko i-tape kasi madulas din yan. So, recommended guys, if ang pwede nyong ipang-dikit dyan or ipang-seal is yung floral wire. Pero kung wala din kayong floral wire guys, ay pwede na yung tape lang.
Make sure nyo lang guys na talagang nakaseal siya dahil madulas ang snow that goes. So ang technique ko dyan is i-wrap ko muna ang tape sa snow that goes, then ikot ko siya pababa doon sa may stick para nakadikit siya both sa snow that goes and sa stick. So, ayan guys, ganyan ko lang ginawa kung paano i-seal yung snow that goes ng maigi. Then after, kakat ko na yung tape. Then, ipiprepare ko naman yung next na snow that goes na ididikit ko. Katulad niyan, same lang din. Actually, nilalagay ko talaga yan sa unahan kasi balak kong pakapalin yung sa unahan. But the end, nung ni-roll ko na yung tape is nag-spread out na yung snow that goes, which is very unexpected. So, ganyan yung naging itsura niya, but still pretty pa din siya. So, kaya ginuo ko na yung ganyan na style. O, diba? Minsan maganda din talaga yung mga unexpected. Katulad na nga nito, super pretty na nung flower na gagawin natin. So, ayan, mag-wrap na tayo. Una dyan is kumuha ko nung isang part nung hinati natin sa dalawa na pink marbled na wrapper. So, yan yung uunahin natin, yung isang part doon sa hinati natin ng dalawa. So, syempre, place natin sa gitna yung bulaklak natin. Then, yung sa pinaka-upper part ng styro, doon ipapantay yung paglukot sa ating wrapper. Katulad na lang yan, syempre, pag hindi pa satisfied, i-adjust nyo lang kasi mas maganda na mas mahaba pa din yung top niya kasi yun yung para magsisilbing guard ng ating bulaklak. Then, pag okay na, ikutan lang natin siya ng tape katulad niyan. Make sure natin na ma-sealed na siya ng maayos para naman hindi na yan gumalaw pa sa kanyang pwesto. After ma-seal, ikat na lang natin yung tape, syempre. Then, proceed na tayo sa next part ng pag-wrap. O, ayan, inayos-ayos ko muna. Then, flex-flex ng kaunti. Then, proceed na tayo sa next part. Kumuha nga lang pala ako nung dalawang part nung hinati natin sa tatlo. Kulay red naman para hindi naman siya boring tingnan. So, katulad yan, ang balak ko dyan gawin is alternate yung pink and then yung red, then yung pink naman, and then yung red ulit. Ang ginawa ko nga pala dito guys, yung red is finold ko lang siya, hindi siya half ha, parang mga 1/4 lang nung part yung pinag-fold ko para magkaroon lang siya ng roll na design katulad yan. Makikita niyo sa video kung paano ko ginawa. Then, pag okay na, saka ko siya idinikit doon. Ang goal ko kasi is dapat maayos. So, pag okay na yung kabila, then, same process yung gagawin, mag-fold ng kaunti na parang roll. Then, after is, ididikit na din natin siya doon sa kabilang side. Sealed lang natin to guys ng tape, katulad yan. Then, pag okay na tayo, doon naman tayo sa next part. Pink naman yung gagamitin natin. Same process lang yung gagawin natin guys, katulad nung sa red kanina, finold lang natin ng kaunti. Pero wag niyong didiinan kasi pag diniinan nyo yan, imbis na mag-fold yan ng kaunti dyan, is magkakaroon na din ng line yung part na gagawan natin ng roll design. So katulad yan, pag dumudulas guys yung pagka-roll niya is i-adjust lang natin yan. Wag nyo munang ita-tape, pero pag satisfied na kayo, pwede nyo na siyang i-seal. So katulad yan, satisfied na ako kaya i-seal ko na din siya. Higpitan din natin para hindi na siya gumalaw. Ang maganda kasi guys, pag tape yung ginagamit, pag nagkakamali kayo, is pwede nyo pa siyang ma-adjust kasi madulas yung wrapper na gamit natin. Pero yung mga paper is mahirap talaga kasi didikit na yun sa tape. So, kung struggle pa kayo at beginners pa lang, mas recommended kung gumamit kayo ng mga ganitong klaseng wrapper kasi hindi siya kaagad-agad ganun nalulukot. Unlike doon sa mga paper, pag nagkamali ka ng pagka-crunch doon, hindi mo rin mababalik, talagang lukot na yon. So, yung pagkakaiba lang nito sa ibang papers is yung price and syempre yung texture. Mas madulas ito guys. So, yun lang sa pag-wrap is ginawa ko lang din yung ginawa ko doon sa kabilang side nung pink na wrapper. So, kung mapapansin nyo nga guys, yung paglalagay ko dyan ng wrapper is hindi yan pantay doon sa nauna. Pababa siya ng pababa para magmukha siyang may style. Then, ito na yung pang third piece ng red na wrapper. Dito ko siya ilalagay sa likuran, katulad niyan. Siya yung magtatakip doon sa mga naunang wrappers likod. Para naman maganda din tingnan yung back part. Inayos-ayos ko din nga pala guys, then saka ko na siya siniled. Then, pag okay na dito naman tayo sa harap na part, kumuha ako nung isang part na hinati natin sa dalawa na red naman na wrapper. Then, gaganyanin ko siya. Ifo-fold ko siya na parang pampamaypay na style.
Ang gagawin kasi natin dito is parang raffle style yung nasa unahan nung pagbabalot natin para may design. Isa din to sa magpapaganda. Sa una guys is mahirap talagang gawin kahit ako ay nahihirapang gawin. Pero para sa pat madadali din yan sa pag-a-adjust at pag-aayos. Ayan. Pag okay na at satisfied na sa pagkakalukot, pwede nyo nang ilagay sa pinakaunahan na part. Pero since ako ay nag-struggle pa din sa paglulukot at pag-a-adjust, gusto ko kasi perfect. Pero kahit hindi naman talaga totally perfect, kasi pag inilagay natin yan sa mismong bouquet, pwede pa natin yung maas. Kasi sabi ko nga, madali lang ma-adjust itong ganitong klase ng wrapper. So, ayan, inaayos ko pa din. At, ilalagay ko siya dito sa medyo hindi gitna na part. Medyo gilid-gilid siya. Kasi sa kabilang part is lalagyan ko rin ng ganitong raffle. So, yung babang part niya, yan yung magsisilbing parang palda nung ating bouquet. Konting adjust na lang pala guys. Then, pag satisfied na kayo, is pwede nyo na siyang i-seal. Ingat lang pala sa pag-adjust kasi pag hindi pa yan naka-tape na in-adjust nyo, masira yung pagka-ruffle. Kaya ang maganda is gumawa na kayo din i-tape nyo then saka nyo ilagay. Ayan guys, gumawa na din ako nung sa kabilang part katulad nga nung sinabi ko, nilagay ko yan sa katabi din nitong flower na ginagawa ko. Then sinil ko na din siya ng tape kaya meron na tayo sa unahan na part. Yung pink marble dropper guys na hindi pa natin nagamit is ilalagay din natin dito sa may unahan para mas makadagdag sa pagka-bloom ng nasa harap ng ating flower bouquet. And speaking of guys, ayan, i-attach ko na din yung pink na wrapper. Nilagay ko nga pala sa left part yung mas malaking piece and then sa right part naman is yung mas maliit para matakpan lang yung gap na hindi napunan nung red na wrapper yung dito sa my right part. Ayan. Then, saka ko na siya i-sealed after ko siyang maayos and pag okay na sa akin yung pagkaka-placement ng mga wrappers. Sealed ko lang siya ng maayos. Then, ayan na, is unti-unti na nating nabubuo itong single rose bouquet natin. Kung makikita nyo, diba, maayos na and maganda na siyang tingnan. At dahil nga malapit na din tayong matapos sa pagbuo nitong single rose bouquet natin, is maglalagay na lang tayo ng final touch para matakpan lang itong tape na nagsisilbing sealed ng mga wrappers natin. Yung final touch na gagawin natin dito guys is madaling-madali lang and ituturo ko din sa inyo yung paggawa ko ng ribbons na ilalagay sa ating front ng bouquet para sa final touch. Ganito nga pala yung ginagawa ko guys. So una is kukunin ko yung red ribbon dyan. Susukatan ko siya sa paikot dahil yan yung magsisilbing base ko para ipaikot siya dito sa tape at hindi din siya makita yung tape na nilagay natin. So pag nasukat ko na siya is gugupitin ko na dahil malaki yan, wala akong maliit na ribbon is hinati ko lang siya. Then, sisindihan ko din yung gilid para hindi masira yung ating ribbon na ginawa. So, after nyan is i-glue ko lang siya gamit yung glue gun natin and ipapaikot ko siya around dito sa may bouquet para maging base na siya ng ating ribbon na ilalagay mamaya for the final touch. Glue ko na din pala yung sa likod na part niya guys para hindi na siya magalaw and secure na din talaga yung pagkakakabit ng ating base para sa ating ribbon. Gayahin nyo na lang din guys yung nakikita nyo sa video para mas makikita nyo siya ng maigi at masundan nyo na din. So eto na nga guys, gagawin na natin yung ribbon natin. Kumuha na lang ako ng white na ribbon dyan para hindi na contrast sa may color red doon sa una nating ginamit. So ayan, inikot ko lang yung ribbon sa kamay ko guys. Then, inikot ko siya sa may pagitan ng tig-dalawa kong daliri. Then ayan, yung dulo is ipapasok ko dito sa may gitnang knot na ginawa ko kanina. Ayusin nyo na din guys kasi dapat maayos yung pagkakagawa nyo and yung pagkaka-place ng ribbon natin. So, dapat hindi siya mabaliktad para yung nasa harap is pangharap lang talaga at yung panglikod is panglikod din talaga. So, ayan guys, diba, madali lang gawin tsaka hindi na nalulukot yung mga parts ng ribbon kasi ganun yung ginawa natin. Adjust na lang katulad niyan para hindi mamilipit yung knot na ginawa natin. Then, pag okay na, i-cut nyo na lang according to your desired size and length ng ribbon na gusto nyo. Katulad ng nasa video. After yung magawa ng ribbon guys, is gugupitin na lang natin yan and then i-attach na natin dito sa may harap ng single rose bouquet natin para yun na yung magsilbing design niya na din. Then, gugupitin lang natin yung nasa dulong part niya para hindi siya magmukhang plain at magkaroon din siya ng design.
And for the final step nga guys is yung nagupit natin sa laylayan ng ating ribbon is susunugin natin ng kaunti gamit yung lighter para hindi masira yung laylayan niya at hindi siya magtastas. Dahan nga din pala guys sa pagsusunog ng mga laylayan na yan kasi may possibility na magkadikit din siya pag nasobrahan nyo sa pagsunog. So ayan, ayusin nyo na lang yan and idikit nyo yung ribbon, then tiyada! Tapos na ang ating single rose bouquet. At kung nagustuhan nyo nga ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, mag-comment at i-share ang video na to. For more updates, mag-follow lang kayo and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Hanggang sa susunod na video guys. Thank you for watching!